Hindi na iba sa atin ang mga eksenang ito kapag PBA Finals ang pinag-uusapan. Lalo na kung ang paboritong kupunan na Hinebra ang maglalaro. Maraming fans ang Hinebra noon pa man kaya jump ang ticket sales. Galing pa sa iba't ibang mga lugar, probinsya, ang dumadayo upang masaksiyan ang laban. Subalit isa sa mga problema na mga gustong makapanood ng maayos ang availability ng mga magagandang seats. Palagi naman daw sold out ang ticket kaya kung saan sila bumibili. Sa kagustuhan makapanood napapagastos sila ng malaki. Triple, quadruple, bumibili sila sa mga scalper. Ang iba naman ay nag-aabang sa mga ticket booth. Marami ang mga nai-scam sa iba't ibang Facebook groups. Halo-halo may mga manloloko na nanghihingi ng bayad pero fake ang e-ticket. Meron din namang totoo pero sadyang sinasamantala ang presyo. Ito na lamang ang mga mabibili mong mga ticket. Ang pinakakarugtong ng pilang ito ay naroon sa kabila. Itong mahabang pila na ito na paikot. Maya't maya rin ang paalala na ipinagbabawal ang pagbili o lalo na ang pagbebenta ng mga hindi otorisadong seller dito sa venue. Ito ay hango sa totoong kaganapan kapag PBA Finals Hinebra Series. Ang buhay ng scalper. Marami rin kaming nakukuwang customer sa Facebook. Ginagawa namin, nagsiset kami ng date at oras. Madalas, pumaposte kami dyan sa Araneta o saan may event. Hindi ka basta-basta makakaporma dyan, pwede kang madakma. Iwas na kami sa lugar sa mga may mga nakaposting pulis. Lalo na pag may mga pulis sa event. Hindi ko naman alam kung ano papasok ako ng trabaho. Lalo't di naman ako katapos ng high school. Dito sa pinasukan ko ngayon, maganda naman ang kitaan. Natutustusan ko yung pamilya ko. Si Bong at Peter, meron silang magandang ino-offer sa akin na ticket kung saan maaari daw ako makalapit sa mga paborito kong PBA players. Bali naubusan ako ng ticket. Kumbaga sugal yung ginawa ko kung makakanood ako ng Game 7 o hindi. Ang plano ko noon pumila na lang, baka makakuha ng magandang seats. Ito ay nagkakahalaga ng 8,000 pesos. Malayo sa original na presyo nito, halos 3 times to 5 ang presyuhan ng ticket niya.
Pumayag si Bong at Peter na magpa-interview at ibahagi ang ilang istorya ng kanilang ginagawang hanap buhay. Pero tumangging ipakita ang kanilang tunay na pagkatao. '90s pa lang ganito na hanap buhay ng chewin ko. Si Bong sinasama ko lang yan. Sabi nga nila, one time, big time. Talagang sinasamantala namin ang pagkakataon. Lalo pag ang Ginebra naglalaro. Lalo talaga pag Ginebra naglalaro eh. Talagang tingin namin yung pero talaga eh. Basta Ginebra naglaro, parang grocery yan. Kahit saan pan lugar mong galing yan, pupuntahan ng tao yan. Ako nagsasabi sa inyo. May mga oras nga na nag-aaway-away na kami. Gawa ng sa dami ng bumibili. Lalo na pag Ginebra naglalaban. Talagang ginto sa amin ang mga ticket. Kadalasan pinapatungan namin ng 3 o 4 na beses. Lalo na kung game 6 tsaka game 7, naku po, parang ayaw na namin umuwi. Ay kaso, minsan nagkakaubusan na ng ticket. No choice kami. Kaya Madalas, ako na ang pinagbebenta ng source. Ginagawa namin, pinapatungan na lang namin. Kami na bala dumiskarte. Lalo na pag may mga pa-reserve sa amin. May mga regular na kaming customer. Lalo na yung mga parokyano namin. Nagpapareserve sa amin ng mga ticket. Baliwala sa kanila kahit magkano yung presyo. mataas ang demand eh. Yung mga kuripot, hindi na namin pinagpapansin yun. Anong kikitain namin sa kanila? May mga parokyano rin kami na parte nagpapareserve sa amin ng ticket. Mga sir, kamusta naman yung mga ticket na binibenta nyo? Hindi ba to yung yung pumapalya, yung parang nafe-fake sa sa gate, sa entrance? Legit naman kadalasan. Hindi kami gumagawa niyan. Nung gumagawa niyan, hindi nakakuha ng ticket at desperado na. Ayun yung mga taong kinain na ng sistema. Pero yun mo, ipapakain mo sa pamilya mo, nagbebenta ka ng peke. Mahirap din yun. Kami naman, ang sa amin naman, hindi kasi kami nagbebenta kami na may patong lang. Iba yung may patong, iba yung sa peke. Sa amin naman, kung gusto mo naman bumili, kasi bebenta ba namin ng mataas ang patong yan kung hindi legit yan. Pwede ka naman bumili dun sa kabila, mura, pero fake naman. Hindi kami sanay dun. Gusto namin, hawak namin yung ticket. Gusto ko syempre sa actual na ako na talagang mag-aabot. May mga customer tayong siguriste. Ibang isip. Madalas, maposte kami din sa Araneta o saan may event. Minsan, bago mag-event, nag-aalok na kami. Pinaplano namin yan 1 week before. Siguro namin na may ticket na kaming hawak. Dapat, alam mo sino nga alokin mo. Pero dapat syempre, mag-ingat ka. Baka mamaya, alam mo na. Dugtungan mo doon ha, sa gilid doon. Mamisel po yan, kay mamisel. Doon po kayo. Mag-usap ka muna sir, mag-usap ka muna. Kay mamisel yan sir, kay mamisel. Di mo alam, dadamputin ka na pala. Ayun, tumitik-tik na kami, sumisipat na kami kung sino taong pumunta sa booth. Importante kasi, marunong kang umamoy para malaman mo kung sino talagang totoong kukuha ng ticket. Hindi ka basta-basta makakaporma dyan, pwede kang madakma. Lalo na pag may mga pulis sa event. May mga pagkakataon talaga na kami ang nilalapitan. Minsan nga mga gwatcha wala nang pakialam sa amin. Kadalasan nga, wala nang pakialam sa amin mga lugar dyan. Kasi alam naman nila nangangailangan kami at ito naman ang hinahanap buhay namin. Hindi ko alam kung anong papasokan ko na trabaho. Ngayon, nakatapos lang ako ng high school. Dito sa pinasukan ko ngayon, saglit lang ang pera. Dito mabilis ang pera, diskarte lang talaga. Natatakot din kami minsan kasi pinagbabawal na rin to eh. Iwas na kami doon sa mga lugar na may mga nakaposteng polis. Mga kapatid. Pero mas natatakot kami magutom pag hindi kami diniskarte. Mas madalas kami sa online, sa mga group, mga Facebook group.
Diyan kami naghahanap ng mga bagong parokyano. Kami nga kaming buyers. Hindi pa delikado ang galawin namin. Mahirap kasi kapag sa online, tapos itig sa inaalok sa'yo. Madami pating account. Huwag kayo basta-basta magtitiwala. Kaya sa amin na lang kayo bumili. Halos mabaliw kami. Pero kailangan namin maghanap buhay. Wala na kayong mapapala sa mga yan kung hindi kami maghanap buhay. Kung gusto nyo bumili, bumili kayo. Kung ayaw nyo, huwag nyo. Ayun, hanggang sa malaman namin nagkakaunyan. Doon na rin kami nakapag-isip ng mga dyan sa Facebook. Nag-iisip kami nun kung paano dumiskarte kasi yung isang kasamahan namin doon na ako ulit. Nagkakikitan kasi. Sa Facebook kasi mabilis ang pera eh. Less hassle pa. Okay. Marami rin kaming nakukuhang customer sa Facebook. Ginagawa namin, nagsiset kami ng date at oras. Marami ang mga nagrereklamo. Madalas wala daw mabiling ticket sa mga ticket booth. At ang sinisisi, ang mga scalper. Kailan nga ba matutuldukan ang problema na ito na nangyayari matagal na sa ticketing mapasports o entertainment? At kailan ba mawawala ang mga tinaguriang scalper? Eto at bumili na lang ako ng ticket para sa general admission. Mabilis lang ang pila. Saglit lang. Boss General. Matapos ang 17 years mula noong nanood ako ng Fiesta Conference, Ginebra versus Air 21. Eto at sumubok ulit akong pumwesto sa general admission. Kesa bumili ako ng napakamahal na ticket, bumili na lang ako ng para sa general admission. Nakakamiss din kasi ang pwesto na ito. Ang Araneta Coliseum ay isa sa mga iconic indoor arena sa Pilipinas at Southeast Asia. Ito ay binuksan noong pang March 16, 1960 na nagmula sa idea ni Amado Araneta, isang Pilipinong businessman. Nagsimula itong gawin noong 1957 at nakumpleto noong 1960.
Okay naman dito sa itaas, hindi naman ganun kalayo ang view. Dito ako madalas pumwesto sa may Thunderbird. Sa halagang 150, hindi naman ganun kasama ang panonood sa general admission. Kung nais mo lang naman ay manood ng games, pwera na lang kung ito ay i-vlog mo. Patrimonyo! Ito ang actual na view sa general admission area. Masasabi kong hindi naman ganun kalayo. At komportable pa ring panoorin ang laban. Let's go, Ginebra! Ay, siya ako.
Magkano popcorn, te?
Sa uli nakuha ng TNT ang kampyonato. Hindi man nagtagumpay ang Ginebra, at least nalaman ko na hindi na natin kailangan gumastos ng malaki upang makapanood ng laban at sumuporta. Sa gayon, hindi mo hinahayaan na mapagsamantalang kalakaran ng mga scalper.